Nahulog sa dagat ang dump truck na yan na isasakay sana sa barge sa Tampi Port sa Amlan, Negros Oriental. Ayon sa shipping company, aksidente ang nangyari. Nangako silang sasagutin ang danyo sa karga nitong sako-sakong buhanging nahulog sa dagat. 3 oras bago tuluyang naiahon sa tubig ang truck at nakabiyahe ang Roro. Aprobado na ni Pangulong Marcos ang pagbabalik ng pasukan sa Hunyo sa susunod na taon. Pero para maisakatuparan yan, kailangang agahan ng pasukan ngayong taon. Ayon sa Presidential Communications Office, July 29 ang darating na pasukan at magtatapos sa April 15, 2025. Sa ganyang schedule, matitiyak ding 180 pa rin ang school days kahit walang Saturday classes. Sa susunod na taon o school year 2025 to 2026, target na masimulan ng klase sa June 16, 2025 at matatapos ng March 31, 2026 ayon sa Department of Education. Layo nitong maiwasan ang dinaranas na kalbaryo ng mga estudyante at guro tuwing tag-init. Ngayong gabi o bukas, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low-pressure area. Sa latest monitoring ng Pag-asa, huliyang namataan 1,140 kilometers southeast ng Mindanao. Sa ngayon, wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Sakaling maging bagyo, tatawagin itong Aghon, ang unang bagyo ngayong taon. Umiiral pa rin ang easterlies na nakakaapekto sa bansa. Batay sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ng mahihinang pag-ulan ng ilang lugar sa Ilocos Region, Bicol at Mimaropa. Posible rin ang malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao bukas. Hindi naman inaalis ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Pinagsabihan ng Kamara si Congressman Pantaleon Alvarez na maging maingat sa kanyang mga kinikilos at sinasabi, para yan sa panawagan ni Alvarez sa AFP na bawiin ang suporta nito sa Pangulo para hindi na raw lumala pa ang gulo sa West Philippine Sea. Sinabi ni Alvarez sa rally sa Tagum, Davao del Norte noong nakaraang buwan. Mas mabigat ang unang inirekomendang parusa ng House Committee on Ethics na 60-day suspension kay Alvarez. Pero nabago yan sa plenary dahil hindi raw angkop ang 60-day suspension sa ginawa ni Alvarez. Okay lang yun. I think I deserve to be punished. Giit ni dating AFP Western Command Vice Admiral Alberto Carlos, wala siyang pinayagang new model sa West Philippine Sea, taliwas sa alegasyon ng Chinese Embassy. Sabi ng DOJ, wiretapping ang pag-record ng China sa usapan ni Carlos at ng isang opisyal ng China. May report si June Veneracion. Kinumpirma ni Vice Admiral Alberto Carlos na nakatanggap siya ng tawag mula sa isang Chinese military attaché nung hepe pa siya ng AFP Western Command. Sa pagdinig ng Senado, sa umano'y pag-wiretap ng Chinese Embassy, sinabi ni Carlos na tinawagan siya noong Enero ni Senior Colonel Lee. Pinag-usapan daw nila ang pagpapababa ng tensyon sa West Philippine Sea, lalo na tuwing merong rotation and resupply mission para sa mga tropa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero there are stories about me making secret deals with China and their officials. These are completely false. I have not compromised the country's territorial integrity. I have not given up our sovereign rights and entitlement. matatanda ang sinabi ng Chinese Embassy na pumayag si Carlos sa isang new model para sa resupply mission sa West Philippine Sea. We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding, new model were not part of our conversation. I condemn the act of the Chinese Embassy to record the conversation without my consent. Nang tanungin kung ano ang mga detalye ng phone conversation na tumagal lang daw ng 3 hanggang 5 minuto, nakiusap si Vice Admiral Alberto Carlos ng executive session. Pumayag naman ang mga senador. Matatandaang natanggal si Carlos sa pwesto bilang Westcom Chief sa gitna ng kontrobersya. Sabi ni Carlos, humingi ng paumanhin sa kanya si Colonel Lee, pero di na siya sumagot. Ayon sa Department of Justice,
masasabing wiretapping ang nangyari. So it can be considered as a violation of the anti-wiretapping law. Kahit inimbitahan, hindi dumalo sa pagdinig si Chinese Ambassador Wang Zilian. Sabi ni DFA Secretary Enrique Manalo, nakadepende sa resulta ng investigasyon ng law enforcement agencies kung kailangan paalisin ng isang foreign diplomat na nasangkot sa krimen, gaya ng paglabag sa anti-wiretapping law. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa social media lang daw nalaman ni Bamban Mayor Alice Guo na pugante pala ang ilan sa kanyang kasosyo sa negosyo. Sa isang statement, isiniwalat ni Senator Risa Ontiveros na may criminal activity ang incorporators ng Baofu Land Development na sina Zhang Ruijin at Lin Baoyin na iniimbestigahan sa Singapore dahil sa 2.8 billion Singapore dollar money laundering case at si Huang Ziyang na may hawak ng 4 na passport. Sabi ni Guo si Huang Ziyang lang ang nakausap niya sa kanila. Iniuugnay si Guo sa ni-raid na Pogo Complex sa lupang pagmamayari ng alkalde. Kahapon po nakita ko po doon sa Facebook post niyo po na sila po ay money launderer po sa Singapore. Hindi ba kayo nag-due diligence sa makakasama yung mga co-incorporators? Nakilala ko po siya sa Clark pero hindi ko po alam siya po ay isang fugitive. Labas-pasok naman po siya ng bansa, nakakakwentuhan, nakakausap naman po. In fact po, yung naging record po niya pagbili po sa akin ng baboy, maayos naman din po. Muli ring koneksyon sa pagdinig ang pagkatao ni Guo. Sabi ni Guo, kasambayang nanay niyang si Amelia Leal at iniwan siya sa pagkakapanganak. Tanong ni Ontiveros paanong iniwan si Guo ng kanyang nanay gayong may mga nakababatang kapatid ng alkalde. Base sa record ng Philippine Statistics Authority, 3 ang kapatid ni Guo. Sagot ni Guo, itinago niya ang tungkol sa kanyang mga kapatid dahil ayaw na niyang madamay pa ang ibang tao. Inanay ang inipong pera ng isang babae sa Governor Generoso, Davao Oriental. Nakalagay sa karton sa loob ng cabinet ang kanyang ipong aabot sa 35,000 pesos. Noong nakaraang taon pa niya sinimulang ipunin ng perang ipambibili sana ng laptop at cellphone ng 2 niyang anak. Narito ang tip talk ng Bangko Sentral ng Pilipinas sakaling anayin o masira ang perang papel. Dalhin ito sa pinakamalapit na otorisadong bangko. Dadalhin ng bangko ang pera sa BSP para masuri kung ito ay may halaga pa. May 3 pamantayan ng BSP kung pwede pa itong mapalitan. Yan ang 3 S. Una ay ang size. Dapat nasa 60% pa ng pera ang hindi nasisira. Pangalawa, signature o dapat nakikita pa ang bahagi ng mga pirma ng BSP Governor o Pangulo ng Pilipinas. At pangatlo, security thread na dapat kita sa pera. Paalala rin ng BSP, mas mainam kung i-deposit sa bangko ang malalaking halaga ng pera imbes na itago sa bahay. May kaugnayan nga ba ang ating kinakain sa ating kutis? Lumabas sa isang pag-aaral na isang diet ang nakatutulong daw para mabawasan ang tigyawat. Ang pahayag ng mga eksperto tungkol dyan sa report ni Katrina Son. Kapag tigyawat sa mukha ang usapan, marami-rami raw ang makakarelate. Paano ba ang diskarte mo? Lagi lang po maghilamos. Sabon, proper sleep po. Pimple patches. Tapos nililib lang po namin siya for whole night po. Ang 23 years old na si Justin Cilia. Problema raw ang pimples mula nung 15 pa lang siya. Minsan nagkakaroon na siya ng nana. And parang hindi na ako confident ba na magpakita sa ibang tao. May sinubukan siyang produkto na naging hiyang sa kanya. Binawasan din niya ang pagkain ng matatamis at nagdagdag ng gulay at water intake. Sa pag-aaral na ginawa ng isang universidad sa Naples, Italy, ang mga babaeng edad 18 to 30 na ginawa ang low-calorie keto diet sa loob ng 45 days, nagkaroon ng mas maayos na kutis. Nabawasan din daw ang mga tigyawat. Pero paglilinaw ng eksperto, inconclusive pa siya, meron pa rin mga conflicting data. As of now, we don't recommend doing keto diet for acne alone, personally. Specialized daw dapat ang paggamot sa pimple problem. May 4 na mga bagay daw na maaring dahilan ng tigyawat.
hyperkeratinization o ang pagpapatong-patong nito sa balat kaya nagbabara ang pores ng muka, inflammation, bacterial infection at ang sebum production. Ayon naman sa isang nutritionist, malaki ang kontribusyon ng mga kinakain natin sa estado ng kutis natin. The more na sugary yung foods, the fried, fine sugar, the more that it could develop not only acne, but it could also enhance yung aging. Sa keto diet, inaalis yung refined sugars, and to some people, yun yung one reason kung bakit mas nakiklear out yung skin. Ang keto diet, low in carbohydrates at mas maraming fats tulad ng avocado, nuts at meat. Ngunit paalala niya, To some, it's effective when it comes to weight loss, but it is not long-term and it is not for everyone. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good vibes ang hatid ng unboxing moment ng isang tatay sa K-pop photocards ng kanyang mga anak. Suportado na niya ang kanilang kilig. Nagkaroon pa siya ng bagong hilig. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Ano gagawin mo yan? Unaffected pa nung una si Daddy Romy sa mga nangyayari. Tandem sa sigawan sina Yuko at kanyang ate. Habang ina-unbox ng kanilang tatay ang mga random photocard mula sa 17 Is Right Here album ng K-pop group na 17. Ang tilian ng magkapatid na certified karat nagpasakit daw sa tenga ni Daddy Romy. Kwento ni Yuko, for fun lang talaga na isama sa video ang kanilang tatay. Ang riot na pag-unbox, umabot ng milyon-milyong views sa TikTok. Pero di nila inakalang mahiswerte ang kamay nito dahil napauwi niya ang mga miyembrong nasa bias line nila. Hindi kasi napipili ang mga photocard na pwedeng makuha sa album. Adju! Nice! Bonus naman nang maging ang kanilang daddy, certified karat na rin. Ang tanong ng taong bayan, sino ang bias mo sa 17? Inyo. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.